Naiuwi na ang mga labi ng 4 na taong gulang na babaeng biktima ng malagim na aksidente dyan sa NAIA Terminal 1. Ang ama ng bata naghihinagpis pa rin sa nangyari sa kanyang unika iha. Live mula sa Lipa, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano na ang sitwasyon dyan? Julius, kakatapos nga lang nung isinagawang misa at padasal ng mga kaanak, pati yung ibang mga nakikiramay sa pagkamatay ng 4 na taong gulang na batang babae na isa sa mga biktima sa nangyaring trahedya sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon ng umaga. At kanina nga rin ay humarap na sa media ang ama ng biktima sa unang beses. Ihahatid lang sana ng 4 na taong gulang na batang ito ang kanyang OFW na ama na paalis sana ng bansa. Pero hindi na natuloy ang pag-alis nito. Isa ang batang si Malia sa 2 nasawi sa malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1 nitong linggo. Kaninang tanghali, dinala na sa isang punerarya sa Lipa, Batangas ang mga labi niya. Sarado ang kabaong na puti at napapalibutan ito ng mga bulaklak na tila para sa isang prinsesa. Magdadalawang taong gulang pa lang daw ang bata nang iwan ng kanyang amang si Denmark para makipagsapalaran bilang machine operator sa Czech Republic. Kaya po ako nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. 3 linggo lang daw ang bakasyon niya, kaya't sinulit niya ang oras na makasama ang unika iha. Simple lang naman daw ang pangarap ng bata. Sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Pero ito na pala ang huling beses na magkakasama sila. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Buong Pilipinas po ang nakasaksi. Kaya po ako nagsasalita dito para mailabas ko yung nararamdaman ko. Gusto ko lagi may kausap kasi talagang mahal na mahal ko po yung anak ko. Malia. Alagang-alaga ko po yan, lalo-lalo na ng aking asawa. Bukod sa batang babae, nasa malubhang kondisyon din ang kanyang nanay habang nagpapagaling sa ospital ang lola nila. Plano raw sana ni Denmark na mamalagi na sa bansa kapag natapos na ang kanyang kontrata abroad. Kasabay naman ng pagpapaabot ng pakikiramay ng Department of Migrant Workers, nangako rin ang ahensya na tutulungan ang ama ng biktima na ipaliwanag sa kanyang employer ang pagliban niya sa trabaho. Julius, kanina nga nakausap natin yung ilang mga kaanak ng biktima at ayon sa kanila hindi pa raw nila alam kung kailan ang schedule ng libing dahil hinihintay pa raw nila na dumating yung ilang mga kapamilya nila dito sa burol. At isa rin sa pinaka-importante ay yung pakikiusap nila sa ibang mga social media users na sana daw ay itigil na yung pagpapakalat o paggamit ng mga larawan na sensitibo mula doon sa aksidente. Ito ay bilang pagbibigay respeto na lamang din daw sa nangyari sa kanilang pamilya. At yan muna ang latest mula dito sa Lipa, Batangas. Julius? Pakiabot na lang ang ating pakikiramay, Ian Suyu, live mula sa Batangas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.